mga paa. Panginoon, di po yata nararapat na hugasan yung aming mga paa. Hindi mo pa mauunawaan ito sa ngayon, Pedro. Mauunawaan mo na lamang ito kapag ito'y natapos na. Hindi ko po pahugasan ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan mo, ang ibig sabihin lamang doon ay wala kang kaugnayan sa akin. Kung gayon po, hugasan niyo na rin po ang aking buong katawan. Maliban sa inyong mga paa, ang taong naligo na ay hindi na dapat maligo pa sapagkat kayo ay malinis na. Ngunit hindi lahat.
taon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampasko na ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling kakain ito nang hindi ito maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso ito, ibinigay sa kanila at sinabi, Ito ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, Kunin niyo ito at inumin. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng batas ng uwas na ito hanggang hindi dumarating sa kaharian ng Diyos. Ang sarong ito, ang bagong tipan ng aking dugo na magbubuhos dahil sa inyo. Ngunit nasalo ko dito ang pagkakanulo sa akin. at sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Manalangin kayo na hindi kayo madaig ng puso. Ama ko, sa mga sandaling ito, ay inakala ko na napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibinadalangin ko sa'yo na ingatan mo ang mga tupan ngayong ipinagkaloob. Palutin mo sila ng katotohanan at itulot na sila'y maging tapat. Nang sa gayon, makasama ko sila sa buhay na walang hanggan.
Ama, kung maaari po sana, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngayon ba hindi ang kalooban ko ang masunod mo? Kundi ang kalooban mo. Natutulog ka, Pedro. Hindi ka pa makapagbabantay. Kahit isang oras man lang. Tatawagin ko po ba? Nasa pangalan ko ba tayo, Panginoon? Patakas ko ba tayo? Manatili kayo dito. At magmas. Ipinagkanulo mo ang anak ng tao sa isang buwan. Ikaw ba si Jesus na taga Nazaret? Ako nga ang hinahanap niyo. Sige! Huliin siya! Ah! Pedro, tapon mo ang iyong tabak. Sapagkat niyo sa pataling ka na bubuhay. Sa pataling ka rin mamamatay. Sige! Huliin siya!
karahasan! Ako nga po. Ang anak ng tao. Nagkakaroon sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Kasama ng mga ulo na dumadaig sa alam ito. Dali natin sa kay Herodes! Ikaw pala si Jesus ng taga-Nazaret. Sinasabi nilang kayo, wala. Magimala ka nga! Sinungaling! Halipin siya kay Pilato! Ano't sa ganitong oras ay dapat ito kayo? Mahal na gobernador, hindi na mga taong bayan, may mga tanong pa siya. Sapagkat ikaw lang ang pinakawala sa taong ito. At ikaw lang ang pinakamatag, ikaw kumanda sa taong loob. Mahal ko, huwag mo makasahan ng taong ito. Sapagkat siya ay banal. Bibigyan mo lamang ng agam-agam ang iyong sarili. Nais mo bang malaman ang iniisip kong kapahamakan ka? Mga taong nagkakagulo at nagtitigil sa bubagan. Dapat bang parusahan ang iyong bilanggo bago niyo siya hatulan? Gobernador! Kung hindi mo siya gumagawa ng kaguluhan, ay di namin siya dadalhin sa inyong harapan! Hindi yan ang nais kong malaman. Sagutin mo ang aking katanungan. Bakit hindi niyo siya hatulan na naaayon sa iyong sariling paglilitis? Hindi lingid sa inyong kaalaman na hindi makatarungan para sa amin ang umatang sa taon ng kamatayan! Kamatayan? Ano ang kanyang ginawa at kailangan siyang hatulan ng kamatayan? Nilabag niya ang araw ng kanyang Panginoon! Tuloy mo. Inaakit niya ang mga tao at nagtuturo sa ng hindi katanggap-tanggap na doktrina! Hindi ba siya ang taong pinatuloy niyo sa Jerusalem? 5 araw pa lamang nakakaraan. Maaari niyo bang ipaliwanag ang pangahasang ito? Ikaw ba ang hari ng Hudyo? Iyan ba ay katanungan? Anong gagawin sa'yo? O itinatanong mo lamang sa akin ito? Sapagkat ito ang sinasabi ng iba.
na ako ay ako. Bakit kita tatanungin? Isa ba akong Hudyo? Ang iyong punong saserdote at ang itinuturing mo mga tagasunod ang siyang nagdala dito sa akin. Nais nila na katulad kita. Bakit? Anong kasalanan ang iyong nagawa? Ang kaharian ko ay hindi sa lupain ito. Kung di ko nga, hindi ahalaan ng aking mga tagasunod na ako ay madapot. Kung ba yun? Ikaw nga isang hari? Ikaw na ang nagsabi. Yan ang dahilan. Kaya ako sinilang upang magpatotoo sa katotohanan. Ang lahat ng nakarinig na katotohanan ang sa mga rinig ng aking tinig. Anong katotohanan ang love siya? Nalilinig mo ba? Nababatid mo ba kung hindi mo sa akin? Oo, nababatid ko, mahal ko. Nababatid mo? Bakit? Kung hindi mo maririnig ang katotohanan, walang pwedeng makapagsabi nito sa'yo. Nais ko bang malaman ang katotohanan para sa akin? Pinanatili ko ang kapayapaan sa bayang ito sa loob ng 11 taon. Kung hindi ko hahatulan ng taong ito, alam ko na magsisimula ng pag-aaklas si Caiphas. Ngunit kung hahatulan ko naman siya sa kahit anong paraan, ay alam ko na dadanak pa rin ang dugo. Pinangako niya na sa susunod, dugo ko naman ang dadanak. Yan ang katotohanan para sa akin. Ang kaugalian ng tuwing pista ng Pasko ay papalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin ng taong bayan. Ang tao ito ay Jesus na taga-Nazaret, anak ng pangkaraniwang mamamayan. Sinasabi ng iba na siya ang Mesiyas na anak ng Diyos. Mangusap ka, Jesus. Lubos mo akong pinahihirapan. Alam mo na sa aking mga kamay ang kapangyarihan na ikaw ay palayain o parusahan. Tama ang kapangyarihan. Ito ay nanggagaling sa Diyos lamang. Kung gayon, bawal! Ilabas si Barabas! Narito si Barabas sa iyong harapan. Sino ang nais niyong pawalan ko? Si Barabas na isang magnanakaw? O si Jesus na itinuturing niyong hari ng mga Hudyo? Si Barabas! Kung gayon, anong nais niyong gawin ko sa kanya? Pako sa krus! Pako sa krus! Ipako sa krus ang iyong hari? Kung gayon, kayo na ang humatol sa kanya. Sulong, dalhin mo na siya. Inugasan ko ang aking kamay sa bibig mo. Hindi tandaan ninyo ang sumong pinagalang Diyos sa araw na ito. Ay iinumin ninyo at ng inyong mga anak. Natutuwa kayo at kayo ang nagwagi. Patunuman ninyo ang mundong ito ng inyong mga halakhak. Ay mapapatla sa bawat mumpi niyang samgyup sa inyong mga budkit alaala. Ang inyong kasiyahan ay lulunuli ng inyong mga luha. Siya ang magwawagi. Ito ang aking sumpa. Ari ah! Sige, palo!
Hari! Mahal na hari! Narito na po ang lumalaban! Aming hari! Mahal na hari! Lahat ko na po ang sentro. Hari! Hari! Mahal na hari! Narito na po ang iyong korona! Aming hari! Mabuhay ang hari ng Maudyo! Mabuhay! Mabuhay ang hari ng Maudyo! Mabuhay! Mabuhay ang hari ng Maudyo! Mabuhay! Napakagandang post para sa hari ng mga mundo! Mahal na hari! Narito na po yung gusto pagpapakuhan! Aming hari! Mahal na hari! Magkala pong daraanan, aming hari! Dila, Marco! Dila! Dila! Iba pa, Marco! Dila, Marco! tumayo dyan at iligtas mo ang iyong sarili! Bastos ka! Binabastos mo ang aming hari! Kami dyan! Labis na po yung masakit at pagdarusa. Hayaan niyong panasan ko. Ang kabanal-banalin ng mukha.
Tama yan! Tumayo ka dyan! Wala kang karapatan mapagod! Marami pa yung lalakbayin! Lahat! Binabahan mo! Binabahan ko! Kami! Bilang pagod na ang mahal na hari! Ihalap siya ng mga katuwang! Dali! Naghahanap ang mga kawal sa taong bayan na maaaring tumulong kay Jesus. Kasalubong nila ang isang lalaki sa buhay, si Simon na taga-Sareno. Pilit nilang ipinapasal sa kanya ang Diyos na Jesus. Ikaw, sino ka? Ako po. Oo, ikaw! Ako po si Simon. Simon at taga-Sareno. Kasi, Simon! Likas mo kami! Sige, tayo yan! tulungan kita. Kasi ninambigan ng iyong krus.
Pinakuli ang dalawang pulisan, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus. Ama! Patawarin mo sila! Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasama ni Jesus na napakoy sa araw na iyon ang dalawang pulisan, si Jesus at Dimas. Habang nagala ang mga kawari sa pagsasaklaran upang malaman nila kung kanino mapupunta ang kasuotan ni Jesus, nagsalita si Jesus. Pagkaya ko rito! Ikaw, Jesus na taga-Nazaret! Na nagsasabi ka, Mesiyas ang sugo ng Panginoon! Bakit hindi mo ipakita ang iyong kapangyarihan? Ligtas mo ang kanyang sariling batihan ni gabi! Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Matuwid lamang na tayo parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit ang tao ito'y walang ginagawang masama. Panginoon, palalahanin mo ako kapag nag-alay ka na. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon din ay isasama kita sa aking paraiso. Tapos talungkutan ang aking nadarama. Para kung dibdib ko ipapupunin. Inang Maria, kailangan nating tanggapin ang mga nagaganap para sa ating nagmamahal sa Kanya. Ito ay isang malaking kawalan, ngunit nararapat lamang nating alalahanin na ginawa niya ito ayon sa kalooban ng Kanyang Ama sa langit at sa pagmamahal niya sa atin. Parang awa niyo na. Palapitin niyo na ang mahal na ina sa kanyang anak. Nakikiusap ako. Para na ninyong awa. Ibigay ninyo sa akin ang huling pagkakataon. Matupiling ng aking bugtong na anak. Ano ba ang iyong naging kasalanan? At kailangan mo magbayaran ng ganito. Naparastangin sa aking kalooban. Na makita ka naghihirap ng ganito. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina.
lahat pinarasan! Dahil sa kasalanang napakalaki! Ayon sa inyong mga sariling mata! Matas na pamantayan lamang ay kapangyarihan! Basta niyo! Basta niyo! Basta niyo magpapahirap na ginawa niyo sa kanya! Basta niyo! Dapat! Nakakakas karanas niya!
Wala na siya dito. Sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tignan niyo ang unang lagyan sa kanya. Ating guro! Maniwala kayo! Pedro! Mahal ang ating guro! Katulad ng kanyang sinabi, siya'y nabuhay ng muli. Maniwala kayo! Maniwala kayo! Buhay siyang muli! Maniwala kayo! Maniwala kayo! Buhay siya! Buhay ang ating guro! Maniwala kayo! Sumainyo ang kapayapaan. Umayo kayo. At ipalaganap ang aking mga aral. Gawin niyo ito. Bilang pag-alala sa akin. Ang iyong mga kaaway ay nagbunyi ng iyong pagkamatay. Ang mga alagad at mga kaibigan mo ay naguluksa, sapagkat sa iyong pagkamatay, nakita nilang naglaho ang dalang mga pangarap. Ang mga ito'y kapwa minaliit ang iyong kapangyarihan. Hindi maaari mabulok ang iyong katawan sapagkat ito ang katawan ng nagkatawang taong anak ng Diyos. Ang iyong tagumpay sa kasalanan ay hindi maging ganap kung hindi ka bumangon mula sa kamatayan. Nabuhay ka magpakailanman. Panginoon, sa iyong muling pagkabuhay. Ito ay hamon para sa aking bumangon mula sa libingan ng kasalanan tungo sa buhay ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa pagkamatay mo para sa akin. Salamat sa pagkabuhay mo para sa akin.